Matapang na iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na malapit ng sampahan ng Office of the Ombudsman ng patong-patong na kaso si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga flood control anomaly. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla Live. Clazel. Pinangalanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez na malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso ng Ombudsman kaugnay sa maanumalyang flood control project. Si Romualdez ang tumayong House Speaker sa mga nakalipas na taon na sinasabing nasa likod umano ng bilyones na kickback mula sa mga guni-guni at palpak na flood control projects. Pinangalanan siya ni Pangulong Marcos matapos ang manawakan at malalimang investigasyon ng administrasyon sa flood control scam na kanyang inumpisahan noong ika-4 na State of the Nation address na karaang taon. Masakit man pero giit ni Pangulong Marcos, hindi siya ang presidente ng kanyang pamilya. Siya ang Pangulo ng bansa. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ay sabi ni Pangulong Marcos, masusing sinundan ng Ombudsman ang itinuturo ng ebidensya. Ginawa ng administrasyon ang lahat para matuntun ang punot dulo ng katiwalian. Matupad lamang ang kanyang pangako na pagpapanagot sa mga nasa likod ng anomalya. Una riyan ay may mga nakulong ng kontratista, opisyal ng gobyerno at mga mambabatas. Papalo sa 25 billion pesos na halaga ng mga nabawi, frozen at naparalisa at naipreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Higit 800 million pesos naman ang naibalik na sa Treasury. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, hindi hihinto ang pamahalaan at ipinaubaya sa Ombudsman at National Prosecution Service ang paghabol sa mga nasa likod ng flood control scam. Kaugnay niyan, ibinida ni Pangulong Marcos na papalo sa 58 billion pesos ang natipid ng gobyerno na muntik nang ibulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno yung naisalba. Ibinaba ito sa mga lokal na pamahalaan para matulungan ng ating mga kababayan na napisa naapektuhan ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Mula sa mga OFW, chopper at operator hanggang sa mga consumer, mga magsasaka at mangingisda na tinamaan ng labis sa pagsirit ng gasolina. Siniguro ni Pangulong Marcos ang paglalagak ng 60 billion pesos na pondo para sa uplift na magtatagal hanggang sa katapusan ng taon. Layunin natin matulungan ang 3.2 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.2 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.2 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Ay sinaasahan na papalo sa 7.5 million na families o pamilya mga Pilipino ang inaasahang mabebenepisyohan ng pinalawak na uplift package para sa ating mga kababayan na labis na naapektuhan ng pagsirit ng presyo ng gasolina. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Batasan Pambansa. Balik dyan sa studio, Ice. Maraming salamat, Clazel Pardilla.